Let's open the Bible, Colossians chapter 4, verse 2. Punta po tayo sa Biblia, sa Colosas Kapitulo 4, versikulo 2. Colossians chapter 4, verse 2. Colosas Kapitulo 4, versikulo 2. Okay, let's read together. Magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. Do you know what is topic of today's sermon? Alam niyo po ba kung ano po yung paksa ngayong sermon? Prayer. Panalangin. Okay. Today, let's think about prayer together. Ngayon, pag-isipan po natin yung tungkol sa panalangin. What do you think about prayer? Ano po sa tingin ninyo yung tungkol po sa panalangin? What is prayer to you? Ano po yung panalangin para po sa inyo? The Bible describes, someone says, prayer is conversation with God. Yung iba po, may mga taong sinasabi, yung panalangin daw po yung pakikipag-ugnayan sa Diyos. And some people describe prayer as breath. At yung iba naman pong tao, Breathing. yung iba naman pong tao sinasabi, yung panalangin daw po ay gaya ng paghinga. It means to pray as if you were breathing. Ibig sabihin, ikaw po ay nananalangin na parang ikaw po ay humihinga. How many do you have breathing a day? Ilang beses ka pong humihinga sa kada araw? Only one time? Isang beses lang ba? 3 times? 3 beses? Morning, breakfast, before lunch, before dinner. Umaga, sa agahan, o pagkatapos ng agahan, pagkatapos ng tanghalian? How many do you have breathing? a Ilang day? beses po kayong humihinga sa kada araw? We should pray as like breathing. Kailangan po nating manalangin na para tayong humihinga. We know we need to pray. Alam po natin na kailangan po nating manalangin. So, we pray to God. Kaya nananalangin tayo sa Diyos. And we wait for God's answer. At hinihintay po natin kung ano po yung kasagutan ng Diyos. And young brother asked a question. May isa pong kabataan, nagtanong po siya. I pray honestly, Ako po'y totoong nananalangin. but why doesn't God answer my prayer immediately? Pero bakit hindi kaagad sinasagot ng Diyos yung aking panalangin? I prayed very honestly. Ako po'y nananalangin naman po na may sinseridad. Does God ignore my prayer? Pinapabayaan po ba ng Diyos yung aking panalangin? He asked to me. Tinanong po niya yun sa akin. Anyone can ask this question. Kahit sino po pwedeng magtanong ganitong klaseng katanungan. What do you think about this? Ano po sa tingin niyo po yung bagay na to? And I pray to Lord, Lord, give me A. Ako po'y nanalangin na Panginoon, bigyan niyo po ako ng letter A. But I didn't get an A. I got B. Pero hindi po ako nakakuha ng letter A. Ang nakuha ko po, letter B. Why is this? Bakit po kaya? Does God really hear my prayers? Narinig kaya ng Diyos yung aking panalangin? Sometimes we have doubt about prayer. Kung minsan, tayo po'y nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa ating panalangin. Let's screen Matthew chapter 7, verse 7. I read. Tingnan niyo po sa screen. Basahin ko po yung Mateo Kapitulo 7, versikulo 7. Brother? Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. The promise of Lord is certain. Yung pangako po ng Diyos, ito po'y tiyak. When I ask, the Lord give me. Kapag ako po'y nagtatanong, Panginoon, bigyan niyo po ako. But, in fact, there are too many cases when I can't get, even if I ask for it through prayer.
Pero sa katunayan, meron pong dalawang klase kapag hindi po sinasagot yung aking mga panalangin. That when we ask myself this question, what is wrong with me? Kaya ito po yung nagiging katanungan sa aking sarili. Ano yung problema sa akin? Why aren't my prayer answered? Bakit kaya yung panalangin ko hindi nasasagot? Do I have some religious problem to me? Meron kayang problema sa aking pagiging relihiyoso? We ask ourselves like this. Kaya nagtatanong din po tayo sa ating sarili ng gaya po nito. Let's look the Bible answer to this question. Kaya tignan po natin yung Biblia na kayang sagutin ito pong problema natin sa ating pagiging Kristiyano. The first reason we misunderstood prayer, some people think it is because of lack of my faith. Ang una po na dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng misunderstanding pagdating po sa prayer ay yung pong kakulangan sa pananampalataya. My faith is rock, so I cannot receive my prayer. Kulang kasi yung aking pananampalataya kaya hindi ako makatanggap ng hindi ko matanggap yung aking panalangin. Let your screen. Tingnan niyo po sa screen. Because of the follow this verse. Dahil po sa sumunod dito pong bersikulo, I read. babasahin ko po. Oh, next screen, please. Okay, I read. Okay, babasahin ko po. James chapter 1 verse 6 at verse 7. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at pinapadpad ng hangin. Sa verse 7, sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Someone think like this. In verse 6, the Bible tell me not to doubt. Gaya po, may iba pong tao, iniisip yung ganitong paraan. Gaya po sa versikulo 6, yung Biblia, sinasabi po na huwag dapat mag-alinlangan. But I think I had 1% doubt. I think I only believe 99%. Pero iniisip ko lang naman po, nag-aalinlangan lang naman po ako ng 1%, pero naniniwala naman po ako ng 99%. So I don't think my prayer were answered. Pero sa tingin ko pa rin na yung panalangin ko ay hindi pa rin masasagot. It is right? Totoo, tama kaya to? Let's look back, verse 6. Kaya tignan po ulit na natin yung versikulo 6. Ask in faith alone. Sabi, tayo humingi sa Diyos ng walang And do not pag-aalinlangan. have any doubt. Nang wala pong pag-aalinlangan. When we look in this verse, we may have this misunderstanding. Kaya kapag tinitingnan natin ito pong versikulo, nagkakaroon tayo ng hindi pagkaunawa. If I ask anything and believe 100%, can I receive it all? Kapag ako'y humingi po sa Diyos ng mayroong pananampalatayang 100%, matatanggap ko po kaya lahat? I really want and pray for my friend for be saved. Nais ko po talaga yung aking kaibigan na maligtas. But he was not saved yet. Pero hindi pa po siya ligtas. Is it because I was doubt? Dahil kaya ito sa aking pag-aalinlangan? In this way, we have many thoughts about prayer. Kaya sa ganitong paraan, tayo po'y nagkakaroon ng pag-iisip tungkol sa ating panalangin. Please don't misunderstand about this verse. Kaya pakiusap, wag po kayong malito tungkol po dito sa bersikulo. What does God tell us to pray for in? Ano kayang ibig sabihin ng Diyos para sa atin tungkol po sa panalangin mula po dito sa James chapter 1? What is topic about? Ano kayang Prayer. paksa ang tungkol sa panalangin? That is wisdom. Ito po yung karunungan. When you ask for wisdom, Bible tell you not to doubt. Kapag tayo po yung humingi ng karunungan, at sinasabi po niya sa atin na huwag dapat tayong mag-alinlangan. He loves us. Dahil mahal po tayo ng Diyos. That's why He gives us wisdom. Kaya binibigyan niya po tayo ng karunungan. He gives us wisdom to overcome hardship. Binibigyan niya po tayo ng karunungan para malampasan ang lahat ng ating paghihirap. God does not forsake us when we are in trouble. Kaya hindi tayo pababayaan ng Diyos mula sa ating mga problema. God promised in the book of James, Kaya yung Diyos po, nagkaroon siya ng pangako sa atin mula po sa aklat po ng Santiago. when we ask the Lord for wisdom, the Lord will definitely
definitely give us wisdom. Kapag humingi po tayo sa Diyos ng karunungan, yung Diyos po ay magbibigay sa atin ng karunungan. In verse 6 mean to not to doubt about wisdom. Kaya sabi po sa versikulo 6 na huwag po tayong mag-alinlangan. It doesn't mean I can get all if I don't doubt it. Hindi ibig sabihin po nito na makukuha ko na lahat kapag hindi ako nag-alinlangan. You must not misunderstand this verse. Kaya wag po kayong malito mula po dito sa bersikulo. And second reason we misunderstand prayer. At sa pangalawang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng maling pagkalito sa ating panalangin, Is it because my prayer are not sincere? dahil siguro yung ating panalangin ay hindi sinseridad. What do you think about this? Ano po sa tingin nyo yung bagay na to? Some people think that because I don't pray a lot, there is no answer from God. Yung iba po mga tao, iniisip po nila na siguro kaya hindi ako nananalangin ng madalas kaya hindi sinasagot ng Diyos yung aking panalangin. This right? Tama kaya ito? Tama po ba? What do you think about this? Some people think that God doesn't listen to to a prayer. I only prayed once. Yung ibang mga tao, iniisip po nila na siguro yung Diyos hindi niya pinapakinggan yung aking panalangin dahil ako po'y nananalangin ng isang beses lamang. He probably misunderstood after reading Lucas chapter 18. Kaya pagkatapos po nilang basahin ito pong Lucas chapter 18, hindi po rin po nila nauunawaan. Let's open Bible, Lucas chapter 18. Kaya punta po tayo sa Biblia, sa Lucas kapitulo 18. Verse 1 to 8. Sa versikulo 1 hanggang versikulo 18. Do you know this content? Alam niyo po ba ito pong paksa? I read. Babasahin ko po, verse 1. At isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga tungkol sa paano sila'y dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Verse 2, sinabi niya sa isang lungsod ay may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. At sa lungsod na iyon ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya na nagsasabi, bigyan mo ako ng katurungan laban sa aking kaaway. Verse 4, may ilang panahon na siya'y tumatanggi, subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, Next page. sa sumunod po na talata, verse 5, subalit dahil ginagambala ako ng balong ito, bibigyan ko siya ng katurungan. Kung hindi, ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta rito. Verse 6, at sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katurungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katurungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Here, unjust judge appears. Kaya dito po, mayroon pong dalawang tao, ito pong masamang hukom at yung babaeng balo. The unjust judge did not listen to widow's request. Kaya ito pong masamang hukom, hindi po talaga siya nakikinig sa mga tao. The widow continued to visit him. Kaya ito pong babaeng balo, talagang patuloy na bumibisita po sa kanya. The judge didn't want to hear her anymore. Pero itong masamang hukom, ayaw niyang makinig na doon po sa babaeng balo. The widow continued to visit him again and again. Pero patuloy pa rin po yung babaeng balo na bumibisita po sa kanya. He eventually fulfilled her request. Pero sa katapusan, kanya pong pinakinggan yung kahilingan ng isang balo. Through this content, some people think that God will answer our prayer if we pray a lot. Kaya sa pamagitan po nitong konteksto, iniisip po ng mga tao na kung patuloy tayong mananalangin sa Diyos, kung marami tayong panalangin sa Diyos, pakikinggan niya po tayo.
But it is different. Pero sa katunayan, ito po yung magkaiba. Who is unjust judge? Sino kaya yung hukom? Sino po kaya yung masamang hukom? Who is mean by the unjust judge here? Kaya sino po yung tinutukoy dito na isang masamang hukom? In verse 2 and verse 4, introduce the unjust judge. Kaya sa versikulo 2 at versikulo 4, ipanahayag po dito kung sino po yung masamang hukom. He is not afraid of God. Hindi po siya natatakot sa Diyos. He is a judge who ignore people. Siya po ay hukom na nambabaliwala sa mga tao. He does not serve God. Hindi rin po siya naglilingkod sa Diyos. He is not righteous either. Hindi rin po siya matuwid. And he doesn't love people. At hindi rin po niya mahal ang tao. So, we cannot compare unjust judge and God. Kaya hindi po natin maikukumpara ito pong masamang hukom pagdating po sa Diyos. However, even though he was such a bad person, he listened to the widow's continuous request. Kahit pa man na ito pong masamang hukom ay talagang masamang tao, talagang nakinig pa rin po siya sa babaeng balo. But who is God? Pero sino kaya yung Diyos? God is different from unjust judge. Ang Diyos ay iba sa taong hukom na ito. God loves us. Yung Diyos, mahal niya po tayo. God who loves us always hears our prayers. Dahil mahal po tayo ng Diyos, pinapakinggan niya po lagi yung ating panalangin. The meaning of Lucas 18 does not mean that the unjust judge and God are same. Kaya ibig sabihin po ng Lucas Kapitulo 18, hindi ibig sabihin ito na yung hukom na masama at yung Diyos ay parehas. In fact, it said the opposite. Sa katunayan, ito po yung nagpapatungkol sa magkaibang katuwiran. Unjust judge ignore the people's request. Kaya ito pong masamang hukom, binabaliwala niya po yung kahilingan ng mga tao. But God has never turned away from our prayers. Pero kailanman ang Diyos hindi niya tatalikuran ang ating panalangin. God hears even my single prayer. Papakinggan ng Diyos kahit isang panalangin lang. This does not mean that you not need to pray a lot. Pero hindi Please po don't misunderstand. Pero hindi po ibig sabihin ito na hindi mo na kailangan manalangin ng marami. Pakiusap, wag po kayong malito. It means that God always hears my prayers. Ibig sabihin, pinapakinggan palagi ng Diyos yung ating panalangin. God who loves us hears even our small prayer. Ang Diyos na nagmamahal sa atin, pinapakinggan yung ating panalangin kahit maliit ng panalangin. Can you understand? Naunawaan niyo po? Yes. Let's open the Bible, Matthew chapter 7. Punta po tayo, Mateo Kapitulo 17. Kapitulo 7. Matthew chapter 7. Mateo 7. Verse 9 to 11, let's read together. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya, ang kanyang anak ay bato ang ibibigay? Kung humingi siya ng isda, ay bibigyan niya ito ng ahas? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya? If at the dinner table the son asks his father for a stone, Halimbawa, dito po sa hapagkainan, yung kanya pong anak ay humiling po ng isang bato sa kanyang ama. but is there any father who gives his son Pero a stone? meron kayang ama na ibibigay niya yung bato sa kanyang anak? Yes, I did. Yes, gagawin ko yun. When my children were young, I went to work. Kaya nung ang aking anak ay bata pa, ako po'y pumupunta sa trabaho. My job was busy and I did a lot of volunteer work in church.
Kaya kahit na busy na po ako sa trabaho, nagiging volunteer pa rin po ako sa loob ng church. I went out early morning and came late evening. Kaya pumapasok po ako ng umaga at late na po akong umuwi ng gabi. So I only saw the children sleeping. Kaya nakikita ko na lamang po yung aking anak na natutulog. I barely saw my children grow up. Kaya bihira ko lamang po nakikita yung aking anak na lumalago. I was sorry for that. Ako po'y talagang humingi ng patawad. I want to be good father to my children. Nais ko po talagang maging mabuting ama sa aking mga anak. So I wanted to give our children everything they wanted to eat. Pero nais ko naman po na bigyan yung aking anak ng kahit ano na nais niya pong kainin. Most children like unhealthy food. Karamihan po ng mga bata, gusto po nila yung mga hindi mabubuting pagkain. Ice cream, Coke, jelly, ramen. Yung ice cream, yung Coke, yung jelly, at yung ramen, It is not healthy food. hindi po ito mabuting kainin. But I want to buy it because the kids want it. Pero gusto ko pong bilhin ito kasi yung mga bata gusto nila ito. So I give to them everything if Kaya- they want. Kaya binibigay ko sa kanila lahat ng gusto nila, But that is my wrong decision. pero ito po yung aking maling desisyon. If it sometimes caused skin allergy in my children. Dahil kung minsan nagkakaroon po ng skin allergy yung aking mga anak, So my wife hate what I give. kaya ayaw po ng asawa ko kung ano po yung ibinibigay ko. She tell not to feed for their health. Kaya sabi po ng aking asawa na wag pakainin ng mga hindi mabubuting pagkain yung ating mga anak. But I love to see my children enjoy themselves. Pero nais ko po talaga, mahal na mahal ko po na nakikita yung aking mga anak na nag-e-enjoy po sila. So I want to buy it for my kids. Kaya gusto ko talagang bilhin yun para sa aking mga anak. But my wife put the children's health first. Pero yung aking asawa ay inililagay niya po muna yung aming mga anak sa mabuting kalusugan. She first thought about what the children needed. Kaya iniisip muna ng aking asawa kung ano po yung kakailanganin ng aking mga anak. But I always wrong decision. Pero lagi ako nasa maling desisyon. My kids many times occurred skin allergy because Kaya- of me. Kaya madalas nagkakaroon po ng skin allergy yung aking mga anak dahil sa akin. Kids can love dad who allow anything. Kaya yung mga anak, mahal na mahal po nila yung Diyos na pinagbibigyan po sila. If God want to be popular, He can give us everything we want. Kaya kung nais po ng Diyos na maging popular, talagang ibibigay niya po lahat ng kanyang kagustuhan. Whether it's dangerous or hamper, He'll give us everything. Kaya kahit ito yung mapanganib at hindi kaaya-aya, ibibigay niya po ito. Then God will become popular. Kaya yung Diyos ay magiging popular. But God is not a God who want popularity. Pero hindi po nais ng Diyos na siya'y maging sikat. God is good Father God. Dahil yung Diyos, siya po ay mabuting ama. A son is starving and asks his father for bread. Halimbawa, mayroon pong isang anak na nagugutom, kaya humingi siya sa kanyang ama ng isang rice cake. A good father give his son bread when he asks it. Kaya yung mabuting ama, bibigyan siya ng isang tinapay kapag humiling po yung kanyang My anak. son is starving, but he asked for a stone from table. Yung aking anak, talagang nagugutom, pero ang hinihingi niya, bato. Even if son want a stone, good father give to his son bread. Pero kahit na yung anak niya ay gusto ng bato, yung kanyang ama ay bibigyan pa rin po siya ng tinapay. Because what the hungry son need is bread. Dahil kung ano po yung kagutuman ng isang anak, ang kailangan niya po ay tinapay. However, what if the son doesn't ask for anything even if he starve? Pero paano po kung ang anak ay hindi po humiling ng kahit anumang bagay, kahit na siya ay nagugutom? Your son is starving and he doesn't say anything. Yung anak mo nagugutom pero wala siyang hinihinging anuman. Does a good father give bread to his starving son or not? Ang mabuting ama ba ay bibigyan siya ng tinapay o hindi? A good father give a bread even if his son doesn't not ask for it. Kaya bibigyan pa rin po siya ng yung kanyang mabuting ama ay bibigyan pa rin po siya ng tinapay kahit na hindi siya humihiling ng anuman. Because a good father know
what his son need most right now. Dahil alam po ng mabuting ama kung ano po yung kinakailangan ng kanyang anak. God is because God is good father. Dahil po yung Diyos, siya po ay mabuting ama. For example, you are hungry. Halimbawa, ikaw po ay nagugutom na. If you ask for bread, God will give you bread. Kung ikaw po ay humihingi ng tinapay, yung Diyos, bibigyan ka po ng tinapay. If you ask stone, God will give you bread. Kung hihingi ka pa rin po ng bato, yung Diyos, bibigyan ka pa rin po niya ng tinapay. He give you bread even if you don't ask for everything. Bibigyan ka pa rin po ng Diyos ng tinapay kahit na hindi ka po humiling ng anuman. Because He love you Dahil mahal ka po niya. and because He know what you need now. Dahil alam rin din po niya kung ano po yung kailangan mo ngayon. Does the Lord really give me even if I don't ask for it? Ibibigay pa rin kaya ng Diyos sa akin yung mga bagay na kahit hindi ako humingi sa Kanya? I'm sure. Ako po yung naniniwala. Yes. Opo. Even if we don't ask, the Lord give us. Kahit na hindi tayo humiling sa Diyos, ibibigay pa rin sa atin ng Diyos. Look back on our lives Tingnan po natin yung ating buhay. and think about what you have received from the Lord so far. Kaya tignan niyo po, pag-isipan po natin kung ano po yung mga natanggap na natin sa Diyos noon. Your body, your health, your clothes, and your needs, and all situations around you. Yung inyo pong katawan, yung inyo pong kalusugan, yung damit, at lahat ng inyong kinakailangan, lahat ng mga bagay na nakapalibot po sa inyo. Most of what we receive is not received through prayer. Kaya lahat ng mga bagay na natatanggap po natin, hindi po natin yan natanggap sa pamagitan po ng ating panalangin. We didn't pray, but God gave it to us. Dahil hindi po tayo nanalangin, pero binigyan po tayo ng Diyos. Look at your kids' belongings. Kaya tignan niyo po yung mga kagamitan ng inyo pong mga anak. Most of children belongings are given to him by his parents. Kaya karamihan po ng mga bata, yung kanilang mga kagamitan ay binibigay lang po ng kanilang mga parents. There are only a few things that your children directly ask you for. Kaya mayroon lamang pong kakaunting bagay ang hinihiling sa inyo ng inyong mga anak. We are like that too. Tayo po'y gaya ng mga ito. What we pray for it is very small part. Kung ano po yung pinapanalangan po natin, maliit na bagay lang po yun. Sometimes we didn't pray because we didn't know what we needed. Dahil kung minsan, hindi tayo nananalangin kasi hindi po natin alam kung ano po yung kailangan natin. Sometimes we were lazy and didn't pray. Dahil kung minsan, tayo po'y tamad at hindi po tayo nananalangin. But God has given us so much. Pero napakarami na pong binibigay sa atin ng Diyos. He gave us what we needed and protected us. Binibigyan po tayo ng Diyos na kung ano yung kailangan natin at isa pa, pinoprotektahan din po niya tayo. If we look back on our lives, we can see that God gave us, even if we do not ask for it. Kaya kahit tumingin po tayo sa nakaraang panahon, sa nakaraang buhay po natin, makikita po natin, binibigyan po tayo ng maraming bagay ng Diyos kahit hindi po tayo humiling sa Kanya. There are times when I suffer. Meron pong pagkakataon na ako po'y nahirapan. I didn't ask suffer to the Lord. Hindi po ako humiling ng paghihirap sa Diyos. But now I get suffering. Pero ngayon, nagkaroon po ako ng paghihirap. Sometimes my hard time are long. Kaya kung minsan yung aking mga paghihirap ay napakahaba. But it is not because I didn't pray. Pero hindi po yun dahil sa hindi ako nanalangin. I pray, but why doesn't my suffering end? Ako po'y nananalangin, pero bakit hindi po natatapos yung aking mga pagdurusa? He give it to suffering because the time of hardship is I need. Binibigay niya po sa atin yung pagdurusa dahil po yung panahon ng pagdurusa ay kailangan po natin. The Lord is my Father and my guide, and He gives me what I need. Yung Diyos po yung ating Ama at yung ating patnubay at ibibigay niya po sa atin ang lahat ng ating kailangan. If you have hard time, it is because you need this. Kaya kung nasa panahon ka po ng paghihirap, ibig sabihin, kailangan mo po yan. God wants training you.
Nais po ng Diyos na subukin ka. Let's look screen, Matthew chapter 6, verse 8. Tingnan po natin sa screen, Mateo Kapitulo 18, 6, versikulo 18. Let's read together. Basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ninyo ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago pa kayo humingi sa Kanya. God already knows everything before I want to eat. Alam na po ng Diyos lahat ng mga bagay bago po nating hingiin. Because God is omnipotent. Dahil po yung Diyos, siya po'y makapangyarihan. Sometimes I don't pray because I don't know what I need. Kung minsan, ako po'y hindi nananalangin kasi hindi ko rin po alam kung ano yung kailangan ko. But God still give us Pero binibigyan pa rin ako ng Diyos because God loves us. dahil mahal tayo ng Diyos. Now, there is one problem. Subalit may isa lamang pong problema. If God give me something, even if I don't pray, does that mean I don't need to pray? Ibig sabihin ba na kapag binibigyan naman tayo ng Diyos ng mga bagay, kahit na hindi tayo manalangin, ibig sabihin ba nun, hindi na tayo kailangan pang manalangin? God already know all things, what I need. Alam na po ng Diyos kung ano po yung mga bagay na kailangan natin. God loves us. Dahil mahal tayo ng Diyos. Even if we didn't pray, God give us all things. Kahit na hindi tayo manalangin, ibibigay na po ng Diyos lahat ng mga kakailanganin natin. Oh, if it is right, I no need pray anymore. Kaya kung ito'y tama, hindi ko na kailangan manalangin. What do you think about this? Ano kaya ito? Pastor Song said, you no need prayer. Sabi ni Pastor Song, hindi na namin kailangan God manalangin. already all know. Dahil alam na po ng Diyos. Why you pray? Bakit ka pa na Don't nanalangin? Huwag ka na manalangin. What does it mean? Ano ibig sabihin nito? Now, let's think about those of us who have been saved. Kaya pag-isipan po natin, tayo po ng mga naligtas na. What is prayer? Ano kaya yung panalangin? What is prayer to Christian? Ano po ang panalangin para po sa mga Kristiyano? Prayer is not means to receive what I need. Ang panalangin, hindi po ibig sabihin nito na tumatanggap lang po tayo ng mga bagay. Prayer is my conversation with God. Ang panalangin po ay pakikipag-usap sa Diyos. Prayer is not means to receive what I need. Kaya hindi ibig sabihin nito na ang panalangin ay tumatanggap lang tayo ng mga kailangan natin. We who are saved person have to think about what is prayer. Kaya tayo pong mga naligtas na kailangan natin pag-isipan ano kaya yung panalangin. Prayer is conversation with me and with God. Ang panalangin po ay ang pakikipag-usap sa pamagitan ko at ng Diyos. For example, a son left for distant land. Halimbawa, may isang anak na naninirahan sa malayong lugar. He rarely contact his parents. Kaya bihira niya lang po na nakakatawag yung kanya pong mga magulang. He only contact his parents when he need money. Siya po'y tumatawag lamang po sa mga magulang niya kapag kailangan niya po ng pera. He only conversation his parents when he ask for some things. Kaya tumatawag lang po siya sa kanyang mga magulang kapag mayroon po siyang kakailanganin. Other than that, he doesn't talk to his parents. Maliban po doon, hindi na po niya kinakausap yung kanyang mga magulang. If there is such a son, it is wrong. Kaya kung merong ganyang klaseng anak, mali po yan. Tama po ba? Yes, it is wrong. Mali po yun. Parents and son who have good relationship always talk. Kaya ang isang magulang at ang isang anak, dapat meron silang mabuting relasyon kapag sila ay A nag-uusap. good son tells his parents everything, even the small things. Kaya ito pong mabuting anak, sinasabi niya po lahat ng mga bagay sa kanyang magulang kahit na maliliit na bagay lang. Parents are grateful for such a son. Ang mga magulang ay talagang mapagbiyaya sa kanya pong anak. Look at the prayer of unsaved people. Tingnan niyo po yung panalangin ng mga hindi po ligtas. They only want their own flesh things. Ninanais lamang po nila yung kanilang mga sariling They kagustuhan. want to gain something through their prayers. Nais nilang kumuha ng ibang bagay sa pamagitan po ng panalangin. They want to make their life easier
through prayer. Nais lamang po nila na mabuhay na madaling paraan sa pamamagitan ng panalangin. Prayer is not means to receive what we need. Hindi po ibig sabihin ng panalangin ay tumatanggap tayo ng kailangan lang natin. Prayer is conversation with God. Ang panalangin po ay ang pakikipag-usap sa Diyos. The first purpose of prayer is conversation with God. Kaya ang una pong layunin ng panalangin ay ang pakikipag-usap sa Diyos. The basic of prayer is conversation with God. Ang pinaka-basic po na panalangin, ito pong pakikipag-usap sa Diyos. Because He is Father, I am Son. Dahil ako po yung anak at siya po yung ama. Who prayed the most? Sino pong higit na nanalangin? That is Jesus. Siya po si Jesus. Who is Jesus? Kilala niyo po ba sino si Jesus? He is Son of God. Siya po ang anak ng Diyos. Then, Son always talked to his Father. Kaya ang anak ay lagi nakikipag-usap sa kanyang ama. Jesus gave us many examples of prayer, Kaya si Jesus, nagbigay siya ng maraming halimbawa sa pamamagitan ng panalangin. and He taught us how to pray. At tinuruan niya po tayo kung paano manalangin. The apostles pray all the time. Kaya ang mga apostol din po ay nananalangin ng buong araw. Their prayer is a conversation with God. Dahil yung kanilang panalangin ay yung pakikipag-usap sa Diyos. We can know through prayer that God is my Father who loved me. Kaya malalaman po natin na sa pamamagitan po ng panalangin, yung Diyos, yung ating Ama na nagmamahal sa atin. We experience God through prayer. Kaya na-experience din po natin, naranasan po natin yung Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin. God always want to talk to us. Sa katunayan, nais po ng Diyos na laging makipag-usap sa atin. God always want us to think and look at Him. Nais po talaga ng Diyos na isipin natin siya at tumingin tayo sa Kanya. When we look to God, we can keep our faith. Kapag tumitingin po tayo sa Diyos, napapanatili po yung ating pananampalataya. And we can turn away from sin. At napapaalis tayo mula sa ating mga kasalanan. We can maintain our relationship with God. Kaya napapanatili po natin yung ating relasyon sa Diyos. So we need to pray more. Kaya kailangan pa po natin ng panalangin. Those who are saved should always pray. Kaya tayo po mga naligtas na, kailangan lagi tayong manalangin. Parents and son have a good relationship, always have a good conversation. Kaya yung magulang at yung mga anak, yung kanilang mga anak ay laging merong mabuting relasyon, kaya sila ay laging nag-uusap. In this way, we must always have a conversation with the Lord. Kaya sa ganitong paraan, kailangan na magkaroon tayo ng palaging pakikipag-usap sa Diyos. It is perfectly normal for Christians. Ito po yung sakdal na normal lamang po sa mga Kristiyano. If there is anything I want, I need pray more. Kaya kung meron po akong mga bagay na ginugusto, ako po'y higit pang mananalangin. Parents want to give their son what he want. Yung mga magulang, nais po nilang ibigay sa kanilang mga anak kung ano po yung kanilang The kagustuhan. Lord always answers. Kaya yung Panginoon, siya po ay laging sumasagot sa panalangin. The Lord's response may be delayed, Kung minsan, yung Panginoon, late po siya na nagbibigay ng kasagutan sa atin. but there is my time standard. Pero meron po tayong sariling oras, pamantayan ng oras. I pray and I wait His answer. Ako po'y nananalangin at hinihintay ko po yung kanyang kasagutan. 1 month, 6 months, a year, 2 years. 1 buwan, 6 na buwan, 1 taon, 2 taon. After 2 years, 3 years, I didn't get answer. Pagkatapos ng 2 taon o magit pa ng 3 taon, hindi pa po ako nakakatanggap ng panalangin. I think God's response is delayed. Sa isip-isip ko, yung kanyang kasagutan ay talagang nadidelay. So much time passed, but I didn't get answer. Kaya maraming mga panahon na po ang lumipas pero hindi ko pa po nakakuha yung kanyang kasagutan. But there is my time standard. Kaya meron po akong pamantayan ng oras. The Lord gave it to me at the most appropriate time. Kaya yung Diyos, ibinibigay pa rin po niya sa atin
sa pamamagitan po ng naaayon sa tamang oras. God, time of God is my time is different. Dahil yung oras ng Diyos at yung oras natin ay magkaiba. Sometimes the Lord give me something other than what I want. Kung minsan, ibinibigay sa atin ng Panginoon yung mga bagay na kailangan, na gusto natin, I want to get A, but I get B. pero gusto ko ng A, pero nakakuha ko ng B. What happened? Anong nangyari? Because that is what I need more. Dahil ayun po yung higit kong kailangan. You have little cute daughter. Kaya meron po kayong napaka-cute na anak. Mama, give me knife. Mama, kailangan ko po ng kutsilyo. Big size kitchen knife. Napakalaki pong kutsilyo. Oh yes, I love you. Here is knife. Dahil mahal na mahal kita, ibibigay ko sa iyo itong kutsilyo. Yay! Is it right? Tama ba yun? If she love daughter, the mother never give knife. Kung mahal na mahal niya po yung kanyang anak na babae, hindi niya po kailanman ibibigay yung kutsilyo. Even though she ask again and cry, Kahit cannot give to her. kahit siya po laging humihingi sa kanyang ina, at umiiyak, ay hindi pa rin po ibibigay sa kanya yung kutsilyo. Because mother-in-law, it is dangerous. She cannot control this. Dahil alam po ng kanyang nanay, ito po'y nakakapahamak para po sa kanya. If I give knife to her, she cannot control. She can hurt herself, hurt another. Kung ibibigay ko yun sa kanya, hindi niya po yun makokontrol, maaaring masaktan niya yung kanyang sarili at yung ibang tao. But daughter thought, my mother not love me. Pero yung iniisip po ng bata, yung nanay, hindi ako mahal. Don't think about this. Huwag niyo pong isipin yung bagay na to. If you pray, but did not get answer, it is not need for you. Kaya kung kayo po ay nanalangin at hindi po sinagot yung inyong panalangin, ibig sabihin, hindi niyo po yun kailangan. But the daughter grow up, and when she married, Kaya yung kanya pong anak ay lumaki na at nung siya ikinasal na, mother make a knife full set and Yeah. give to her. kaya gumawa siya ng full set ng mga kutsilyo at binigay sa kanya. Long size, short size, middle size. Malaki, maliit na size, sakto lang. Do you need more knife? Kailangan niyo po ng higit pa? I can buy for you. Bibili pa ako. Mother-in-law, no, she can control now. Kaya alam po ng kanyang ina na kaya niya na pong kontrolin. And she know, now, you need this knife. Kaya You alam na can use this knife. Kaya alam po ng kanyang ina na ngayon, ito po'y magagamit niya na po. So mother give to her, when she married, the full set knife. Kaya ibinigay na po ng kanyang ina yung buong set ng mga kutsilyo sa kanyang anak. So, my time is, God's time is different. Kaya yung oras ko at yung oras ng Diyos ay magkaiba. God give to us right time. Ibinibigay po sa atin ng Diyos yung tamang oras. Don't misunderstand. God ignore me. Kaya wag po kayong malito na pinapabayaan kayo ng Diyos. God never ignore you. Kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. God listen even though your once prayer. Nakikinig po yung Diyos sa atin kahit sa isang panalangin lamang. Do you know Apostle Paul's prayer? Alam niyo po yung panalangin ni Apostol Pablo? Apostle Paul had a thorn in flesh. Si Apostol Pablo ay mayroon pong tinik sa kanyang laman. He prayed to God that his illness would be healed. Siya po'y nanalangin sa Diyos dahil meron po siyang karamdaman at yung kanyang karamdaman ay sana'y gumaling na. He evangelized very diligently and many times. Siya po'y naghahayag ng ebanghelyo ng napakasipag at maraming beses. I don't know what he has illness existence. Hindi ko po alam kung ano pong klaseng Exactly. karamdaman yung kanya pong naranasan. But maybe perhaps he thought even if I illness be healed, I can evangelize more diligently. Kaya kung gagaling po ako mula sa aking karamdaman, ako'y makakapag-evangelize pa at magiging masipag pa. I think like that also. Iniisip ko rin po yung gaya nun. It is not bad prayer. Hindi po yun masamang panalangin. So he said to prayer
3 times to God. Kaya 3 beses po siyang nanalangin sa Diyos. Was Paul's sickness healed Nagaling po kaya siya mula sa kanyang karamdaman or not? o hindi po? Hindi po. You don't know? Hindi niyo po alam? Hindi po. His illness did not get better. Yung kanya pong sakit ay hindi na po gumaling. So he prayed earnestly to God 3 times. Siya po yung sinserong nanalangin ng 3 beses sa Diyos. And the end of that prayer, 3 times, God answered. Kaya pagkatapos na siya yung manalangin ng 3 beses, sumagot po sa kanya yung Diyos. For I have given you many revelations that no one else has received. Pablo, ibinigay ko sa iyo lahat ng mga pahayag na walang sinumang nakatanggap. That's why I put a thorn in the flesh on you. Kaya nagbigay ako ng tinik sa iyong laman. It is so that you do not become arrogant. Dahil para sa iyo na huwag kang magmalaki. My grace is already enough for you. Ang aking biyaya ay sapat na para sa iyo. After praying 3 times, Paul came to know the will of God. Pagkatapos na siya po yung manalangin ng 3 beses, naunawaan na po ni Apostol Pablo yung kalooban ng Diyos. He realized that this was his tool to protect my faith. Naunawaan niya na po na ito po'y ginamit lamang bilang pangprotekta sa kanyang pananampalataya. 이kalawang Korinto chapter 12. Ikalawang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 7 hanggang 9. Okay, chapter 12, verse 7 to 9. Kapitulo 12, versikulo 7 hanggang 9. Let's read together. Basahin po natin ng sabay-sabay. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magmayabang ng labis, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit, sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. After that, did Paul prayer for his illness again? Pagkatapos po ng kanyang panalangin, yung sakit po ba ni Apostol Pablo ay gumaling na? He no longer prayed for sickness Hindi na po siya kailanman nanalangin pa sa kanyang karamdaman. because his illness is no longer uncomfortable for him. Dahil yung kanyang karamdaman ay hindi na po magiging komportable para sa kanya. He used to think of his illness as uncomfortable, Kaya iniisip niya na po yung kanyang karamdaman ay hindi na po magiging komportable. but now the disease is a tool to keep his faith. Pero ngayon, naunawaan niya po yung kanyang sakit ay magiging kagamitan para sa kanyang pananampalataya. He realized the will of God and no longer regarded it as a disease. Kaya naunawaan niya na po yung kalooban ng Diyos at kailanman ay hindi niya na po inisip yung kanyang karamdaman. From then on, he thought his illness was a blessing from God. Kaya mula po noon, inisip niya na po yung kanyang karamdaman ay talagang biyaya ng Diyos. No longer illness. Kaya wala na pong karamdaman. God knows of Paul's illness even before he prayed, right? Alam na po ng Diyos yung karamdaman ni Apostol Pablo kahit bago siya manalangin. Yes. God answered Paul at right time. Sumagot ang Diyos kay Pablo ng tamang oras. Paul prayed once and twice, Nanalangin po si Apostol Pablo ng 1 beses, 2 beses,
Paul prayed twice, but why didn't God answer his prayer? Dalawang beses nang nanalangin si Apostol Pablo, pero bakit hindi pa rin siya pinapakinggan ng Diyos? It was not that God ignored Paul's prayer. Hindi ibig sabihin nun na pinabayaan na po siya ng Diyos sa kanyang panalangin. God waited for him. Naghintay po yung Diyos para sa kanya. God waited until he could understand. Naghintay po yung Diyos sa kanya hanggang sa siya'y makaunawa. And when he could understand, God responded. At nung naunawaan niya na po, yung Diyos ay nagsabi na po sa kanya. When he could understand, God answered. Kapag naintindihan na po natin yung ibang bagay, talagang sasagutin na tayo ng Diyos. Paul received answered at a good time, and he realized. Kaya nakatanggap po si Apostol Pablo ng kasagutan mula sa Diyos sa tamang panahon at kanya na rin pong naunawaan. He was not cured of his illness, but he received something better. Hindi na po siya gagaling sa kanyang karamdaman, pero nakatanggap siya ng mabuting bagay. He has prayer 3 times. Please become my illness. Kaya siya po yung nanalangin na 3 beses na Hear of my illness. pakiusap, pagalingin niyo po yung aking karamdaman. But this was probably Pero sa katunayan, siya po'y nanalangin sa Diyos ng pang-4 na beses. to get better from my illness. Kaya sa pang-4 na kanyang panalangin, sabi po niya, Amang Diyos, maraming salamat na hindi niyo po ipinahintulot na gumaling ako sa aking karamdaman. Because of my illness, I can do the Lord's work without being arrogant. Dahil po sa aking karamdaman, ay magagawa ko na po yung gawain ng Diyos nang hindi ako nagmamalaki. Maybe, perhaps, his first prayer like this. Kaya maaaring ganito po yung kanyang pang-4 na panalangin. We too must be able to pray like this. Kaya para din po sa atin, kailangan natin manalangin ng gaya po nito. Do you still pray only for your own good? Kayo po nanalangin pa rin po ba ng ayon sa inyong sariling kagustuhan? Lord, give me health, give me money, give me job, and give me happiness. Panginoon, bigyan niyo po ako ng physical na pangangailangan, ng pera, ng trabaho, at ng kasiyahan. Give me more, give me more. Bigyan niyo pa ako, bigyan niyo pa ako. Why don't you give it to me? Bakit hindi mo binibigay sa akin? You don't hear my prayer. I live in church. Hindi niyo pinapakinggan yung aking panalangin, aalis na lang ako ng church. This is for Ito po yung kahangalan. this person who does not know God. Ito po yung taong hindi kilala ang Diyos. We too must pray like Paul. Tayo rin po kailangan nating manalangin na gaya po ni We Apostol must change Pablo. the prayer topic. Kailangan po natin baguhin yung paksa ng ating We panalangin. are saved person. Dahil tayo po'y ligtas na. We are children of God. Tayo po'y mga anak na ng Diyos. We must pray for the glory of the Lord. Kailangan natin manalangin sa pamamagitan po ng ayon sa kaluwalhatian ng Diyos. We should change topic of prayers. Kaya kailangan natin baguhin yung paksa ng ating panalangin. You can pray for your job. Pero pwede pa rin po kayo manalangin para po sa inyong trabaho. The reason for finding a good job should not be my comfortable life. Pero sana yung dahilan ng inyong paghanap ng trabaho ay hindi maging komportable sa inyong buhay. I have to find my job to live my Christian life. Kailangan ko pong maghanap ng trabaho para makapamuhay sa aking buhay Kristiyano. Our prayer should be glory of God first. Kaya yung ating panalangin ay dapat maluwalhati muna yung Diyos. Some people want that they are doing well his work. Kaya minsan yung ibang mga tao, gusto nila na nagagawa nila ng maayos yung kanilang trabaho. And he prayed for it. At pinapanalangin po nila iyon. He prayed honestly. Kaya meron silang panalangin ng sinseridad. But that didn't go well. Pero hindi po iyon nangyayari. He said, God didn't hear my prayers. Kaya sinasabi po nila, hindi naman pinapakinggan ng Diyos yung panalangin So ko. he says, I have failed. Kaya sinasabi nila, nagkamali ako. Did he really fail? Nagkamali kaya talaga siya? What is definition of failure?
Ano po ang ibig sabihin ng pagkakamali? Do you have experienced failure? Nakaranasan na po ba kayo ng pagkakamali? What is failure? Ano po kaya yung pagkakamali? Let's look at story of Joseph. Tignan po natin yung kwento ni Jose. Joseph was much loved by his father. Si Jose po, mahal na mahal po siya ng kanyang ama. However, he was sold into slavery by his brother. Sa katunayan, siya po ay ibinenta ng kanya pong mga kapatid. At that time, his life seems like a failure. Kaya nung panahon na yon, parang yung kanyang buhay ay parang pagkakamali. He was precious son, Siya po ay napunta sa kulungan. but he became slavery. Siya po ay naging alipin. And then, he was forcibly across and went to prison. Kaya siya po ay sinentansyahan at dinala po sa kulungan. At that time, his life seemed like a failure. Kaya sa panahon na yon, iniisip niya yung kanyang buhay ay parang pagkakamali. However, he eventually became prime minister of Egypt. Kaya sa katunayan, sa katapusan, siya naman po ay naging pangulo dito po sa Ehipto. If he wasn't sold in slavery, if he didn't go to jail, he's just a shepherd carried a lamb. Kung hindi po siya ibinenta bilang alipin, kung hindi po siya napunta sa presinto, siya po ay magiging pastol. He seemed to have made any big failures, Kaya iniisip niya po na napakaraming pagkakamali sa kanya. but his failure eventually made him prime minister of Egypt. Pero yung kanyang pagkakamali ang gumawa sa kanya bilang maging pangulo ng Ehipto. People thought when they saw him go to jail, Kaya iniisip po ng mga tao na nung siya ay pumunta o napunta sa presinto, oh, Joseph failed. si Jose nagkamali. He failed. Siya po ay nagkamali. He is sold by slavery. Kaya binenta po siya ng alipin. He into prison. Kailangan niya pong mapunta sa His presinto. life failed. Yung kanyang buhay ay nagkamali. But he was actually going with the road to success faster than other. Pero sa katunayan, siya po ay napunta sa Panginoon kaya siya po ay naging matagumpay kumpara sa iba. If he wasn't sold into slavery, he didn't go jail, he cannot be prime of Egypt. Kaya kung hindi po siya ibebenta ng alipin, kung hindi po siya mapupunta sa kulungan, hindi po siya magiging pangulong ng Ehipto. Do you think you have failed? Sa tingin niyo po meron kayong pagkakamali? It is not failed. Hindi po ito pagkakamali. Don't be afraid of your hardship and failures. Huwag po kayong matakot sa inyong pagkakamali at sa inyong paghihirap. When you go with the Lord, you will get better result. Kaya kung pupunta kayo sa Panginoon, makakakuha kayo ng napakagandang resulta. We who have been saved face many hardships. Kaya tayo po mga naligtas na, tayo po'y humaharap sa napakaraming pagsubok. But for Christian, suffering and failure are not bad things. Kaya para po sa mga Kristiyano, ito pong paghihirap at pagkakamali ay hindi po masamang bagay. Joseph's failures and God's plan are Joseph's failure are actually all the grace of the Lord. Kaya yung pagkakamali po ni Jose, ito po sa katunayang biyaya ng Diyos. What we think and God's plan are different. Kaya kung ano po yung iniisip natin at kung ano naman po yung plano ng Diyos ay magkaiba. When we are with God, there is no failure. Kapag kasama natin ang Diyos, wala pong pagkakamali. Look at Apostle Paul's life. Tingnan niyo po yung buhay ni Pablo. He was beaten and imprisoned, and he lived cold and hungry. Siya po'y hinagapit at dinala sa presinto at siya po ay nilalamig at gutom na gutom. And he lived with a disease all his life. At nabuhay po siya kasama ng kanyang sakit sa buong buhay niya. If someone says that Paul's life is unlucky, he is a fool. Kung may mga tao pong nagsasabi na si Apostol Pablo ay talagang ay malas, siya po ay isang hamak. For live a happiest life than any else. Kaya siya po ay kung siya ay isang hamak, siya po ay mabubuhay ng napakasaya kumpara sa iba. Because he was always with good God. Dahil lagi po niyang kasama ang Panginoong Diyos.
time with God is the time with God in this world is the most precious time. Kaya yung oras po ng Diyos dito po sa mundo ay napakahalagang oras. What is the most precious time in your life? Ano po yung napakagandang oras sa inyo pong buhay? What is the most precious time in your life? Ano po yung napakagandang oras sa inyo pong buhay? Watching TV time on your sofa. Panonood po ng TV sa oras habang kayo ay nakahiga sa sofa? The watching time when you Facebook. Panonood sa inyo pong Facebook? What is your most precious time in your life? Ano pong napakagandang oras sa inyo pong buhay? That is the time to talk with God. Ito po yung oras na nakikipag-usap kayo sa Diyos. When you conversation with God, it is most precious time in your life. Kaya kapag kayo nakikipag-usap sa Diyos, ito po yung napakagandang oras para sa Kanya. Has your prayer not been answered yet? Kaya yung inyo pong panalangin, hindi pa rin po ba nasasagot? It's not that you didn't get answer because you doubt it. Hindi ibig sabihin nyo na hindi sinagot yung panalangin ninyo dahil kayo ay nag-alinlangan. It is not because you haven't prayed dozens of times. Hindi ibig sabihin ninyo na hindi kayo nanalangin ng napakaraming beses. God is good God. Yung Diyos, siya po yung mabuting Diyos. God loves us more than anyone. Mas mahal tayo ng Diyos kesa sa iba. God will give us the best. Kaya ibinibigay sa atin ng Diyos yung pinaka-the best. We already did a lot of Paul's third prayer. Kaya ginawa na rin po natin yung panalangin ni Apostol Pablo nung pangatlong beses. We have been praying so far that my illness will cured, my problem will be solved, and that anything will be done for me. Tayo po'y nanalangin na rin po dati na yung ating sakit ay gumaling, yung ating problema ay maayos, at lahat ng mga bagay ay maisakatuparan natin. Please make comfortable. Pakiusap, magkaroon ako ng komportableng buhay. Please make me happiness. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng kasiyahan. Please give me only good things. Pakiusap, bigyan niyo lamang po ako ng mabubuting bagay. We already did a lot of Paul's third prayers. Kaya ginawa na rin po natin yung panalangin, yung pangatlong panalangin ni Apostol Pablo. Now, I hope you learn Paul's fourth prayer. Kaya ngayon, ako po'y umaasa na natutunan niyo po yung pang-apat na panalangin ni Apostol Pablo. Thank you for suffering for me. Maraming salamat po sa paghihirap sa akin. Thank you for helping me grow through this hardship. Maraming salamat po na bigyan niyo po ako ng pag-asang lumago sa pamagitan ng aking pagdurusa. Thank you for giving me strength and overcome this hardship. Maraming salamat na binigyan niyo po ako ng kalakasan na mapagtagumpayan ko yung aking paghihirap. I hope to you learn fourth prayer. Kaya ako po'y umaasa na maunawaan niyo po yung pang-apat na panalangin ni Apostol Pablo. Okay, thank you. Let's pray together. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin.